isa. Sabihin mo sa kanila, unahin si Evelyn. Kita mo talaga? Wala ko rin talaga ng tao mo ah. Napaisip si Gali at sinabi ko. Minsan, makakamdal ko, wala yata respeto sa Evelyn sa akin. It takes two to tango. Hindi tutungkol kung sino mas magaling. Ang mahalaga, panindigan mo. Panindigan mo ang buhay ng may asawa. Maya-maya, lumabas ang motor, dala ang isang sanador. Matapos ipinanganak si Ana ng isa, mas naging masuyo si Ate Mary. Ngunit, may isang bagay na pa siyang hindi napapansinan ang pagsali sa Paano yan? Parang ayoko namang umalis. Di hindi na tayo makapunta sa States. Wala nga, pero kung ako sa'yo, pagkusunin dito ng apulasyon, kaya mo mananggap ka. Pero hindi mo na gusto umalis, at least magpapitigan ka. So, nagpa siya si Gary na isasindi ang kanyang apulasyon sa sasakyan sa Clark Air Base. Panibagong gastusan na naman para sa trabaho ng mga bag, gamit sa eskwela, tuition fee, at iba pang bayarin. Jason, ayusin mo mga pag-aaral ko. Noong nakarang taon, wala ka man lang natapos ng isang proyekto. Puro ka na lang bill ng gamit. May drawing board, may teamwork, at kung ano pang mali. Pero ni isa, wala ka man lang ipinakita ng finished product. Paano, Rod? Malilan kasi lagi sa sir. At minsan hindi man na umabot sa deadlines. Kasi take ang manual work. Di sabihin mo sa teacher mo na hindi mo take ang manual work. Pwede ba yun? At hindi rin take ang dati mo na magkamo ng pera. Late, naging mainit din ako ni Julia. Marami ay dati lang isang araw, isang sulat ang dumating. Hindi ito dumaan sa koryo, kundi lang pasalin-salin sa kamay ng iba hanggang sa nakarating ito. Sulat ka ba rin ang buhay sa'yo? Nandito na ba siya? Nadala siya. Muntik na akong umasa na nalapit ko si Jules na nasa Maynila niya. Isa na siya sumulat ah. Hindi pa para sa akin. Nung buksan ko ang sulat, nakita ko hindi ito para sa akin, kundi para kay Evelyn at Gabby. Ang inyong anak ay hindi ninyo alam. Sila yung mga anak na lalaki at babae ng buhay. Nagdaan sila sa inyo, ngunit hindi ko. At bagamat, pinalaki mo. Sila yung walang panagutang sa inyo. Dinasa ko ito ng ulit-ulit. Hanggang sa na-realize ko ang mensahe ito ay para sa akin. Okay, kung ganun gusto mo, sige. Paano mo na rin sinabi na wala akong pakialam sa'yo? Malaki ka na. Bahala ka. Gawin mo na lahat ang gusto mo. Nagsimula akong maglista ng mga gastusin. Isa-isa tinanggal para ng Diyos. Mas mabuti pa gamitin ang pera ito para sa niya na isa sa Rickles, Goods, and Jason. Wala nang dahilan para pagandaan ko pa ang pagpapalik ni Diyos. Mukhang ayaw niya nang umuwi. Ayaw niya nang mag-aral. Baka nga gusto niya nang lumipad patungo sa mas malawak at mayamang universidad. At sinasabi ni Mark, universidad sa piling ng mga tao. Hindi ko alam kung Hindi. ito siya o Ilong siya, day ako. Hindi ko lang kung umuwi pa siya, hindi na. Bakit ko pa siya intindihin? Sana nagsabi na dahil daw siya sa akin. Ngunit wala na daw siyang pananagutan sa akin. Si Diyos, ang magiting na anak na lalaki sa buhay. sa gitna ng
walang katiyakan. Isang bagay ang simula. Hindi ko na itatabi ang pera para sa kanya. Hindi ko na paghandaan ang kanyang pag-aaral. Mas mabuti pa, ilaan ko ito sa mga anak kong narito pa, sa mga hindi lumisan, at sa mga may balak pang bumalik.